Ito ay kwento ng isang mangingisda na nakapansin sa isang kakaibang bagay na lumulutang sa dagat hanggang sa lumapit ito at malaman na isa pala itong manika. Umagaw ito sa kanyang pansin kaya kinuha niya ito at nang iuwi niya ito sa kanyang asawa ay nagbigay ito ng isang tunog na kinagulat nilang dalawa. Ito ay kwento ng mag-asawa na sina Jessica White at Josh, kasama ang kanilang anak na si Malakay na nasa higit 1 taon pa lamang, kung saan, kagaya ng ibang pamilya ay napagpasyahan nilang magbakasyon at makapagbanding. Gustong gusto nila noon na pumunta sa beach para malanghap ang malakas na simoy ng hangin at madinig ang hampas ng bawat alon sa karagatan. Tiyak na mag-i-enjoy din dito ang kanilang anak. Kaya sina Jessica at Josh ay naghanap sa internet ng lugar na kagaya noon hanggang sa makita nila ang Morphis Holiday Camp na matatagpuan sa Matata, New Zealand. Nakita nilang lugar na iyon na perpekto para sa kanilang bakasyon, pero ang hindi nila alam, ng masayang bakasyon ay mapapalitan pala ng isang bangungot. Excited na ang pamilya. Sa katunayan ay halos hindi sila mapakali. Maisip pa lamang nila na sa beach sila pupunta. Naniniwala sila na magiging masaya ang araw na iyon para sa kanila, na matagal-tagal na din bago huling nakatapak sa malambot na buhangin ng isang beach, hanggang sa dumating na ang punto na pinakahihintay nila, kung saan nakarating na sila doon at nagtayo na sila ng isang malaking tent para kanilang matigilan sa tapat ng beach. Nagbanding ang pamilya sa napakalinaw na dagat ng mga oras na iyon, habang binabantayan ang kailang anak at tinitingnan kung paano ito mamangha sa bawat paggalaw at pag-usad ng tubig sa dagat. Hindi maalis ng bata ang kanyang mata sa dagat at mangha-mangha ito. Hindi naman kasi normal sa bata na makakita ng ganito sa bawat araw. Minsan ay naglalaro pa nga si Malakay ng buhangin at talaga namang walang humpay ang pagngiti nito dahil sa saya na nararamdaman ng bata. Hanggang sa dumilim na at nang kunin nila si Malakay sa beach para patulugin ay walang humpay itong nag-iiyak. At dahil na din sa pagod sa pag-iyak ay nakatulog na din ito at dinala na ito ni Jessica sa tent para makapagpahinga. At nang makatulog na si Malakay at doon na din gumawa ng isang bonfire si Josh para makapag-usap silang mag-asawa sa bawat plano sa kanilang buhay at pangarap. Hanggang sa nakatulog na sila dahil sa puyat at hampas ng malamig na hangin, at hindi nila napansin na mas naunang nagising ang bata kaysa sa kanila. Nataon din na hindi maayos ang pagkaka-zipper ng tent kaya walang hirap na nakalabas ang bata dito. Gumapang ito papunta sa beach nang walang sino man na nakapansin. Wala kasing katao-tao noon sa lugar. Hanggang isang lalaki ang nagangalang Gus Hut na isang mangingisda, sakay ng isang bangka ang napag-isipang mangisda malapit sa dalampasigan kung saan nakapwesto ang pamilya. Si Gus Hut ay nakapansin ng kakaibang lumulutang sa tubig na talagang umagaw sa kanyang atensyon. Sa ilang taon na din kasi niyang karanasan sa pangingisda, ay ngayon lamang siya nakakita ng ganung bagay na hindi niya mawari. Kaya nilapitan niya ito ng kanyang bangka para ito kunin. Dito, napansin niya na isa itong manika
at nasa isip niya noon na baka natangay lamang ito ng dagat. Isinakay niya ito sa bangka at nagbalak na umuwi dala ang ilang isda at ang manika na ipapakita niya sa kanyang asawa. Maitim ang buhok nito at may maputlang balat na parang totoo kung titingnan. Napakaganda nito kaya gusto niya itong ibigay sa kanyang asawa na tinitiyak niyang mapapamangha din ito sa ganda ng kalidad ng manikang iyon. Subalit, hindi pa man nakakauwi si Gashat ay nakadinig siya ng isang mahinang tunog mula sa inaakala niyang manika at doon ay nagulat siya at napagtanto niya na isa itong bata at buhay pa iyon. Kaya nagmadali siyang bumalik sa camp kung saan marahil nakatigil ang magulang ng bata para maagapan ang kondisyon nito. Alalang-alala si Gashat sa bata na inakala niyang manika lamang noong una dahil nagpalutang-lutang din siguro ito sa dagat ng ilang minuto. Natatakot si Gashat sa pwedeng mangyari sa bata, pero gumagaan ang loob niya sa bawat paggalaw nito. Pagdaong ng bangka sa dalampasigan ay hinanap niya agad ang magulang ng bata at nakita din naman niya ang mga ito na naghahanap din sa kanilang anak. Dito, sinabi ni Gashat na natagpuan niya ang bata sa dagat na lumulutang at napagkamalan niyang manika. Sinabi din niya na kung nahuli siya ng ilang minuto ay maaring hindi niya ito makita o maaring nawala na ito ng tuluyan. Tumawag na sila ng emergency at dumating namang kaagad ang Matata Volunteer Firing Brigade para tumulong. Nadala si Malakay sa Wakanit Hospital at naka-recover at nakalabas naman siya ng maayos at masaya katulad ng dati. Ayon sa doktor, ang pagkakaligtas ng bata at sa istorya nito ay isang himala na ito'y nakaligtas pa. Maswerte ang pamilya na nandun si Gashat sa tamang oras at panahon. Ang mag-asawa na si Jessica at Josh kasama si Malakay ay pumunta sa bahay ng mag-asawang Gashat para magpasalamat sa ginawa nito sa kanilang anak. Ang istoryang ito ay kumalat sa social media, lalong-lalo na sa kanilang lugar, at ang karamihan ay naniwala na ito ay isang himala. May ilan ding tao na sinisisi ang mag-asawa dahil sa nangyari. Ito lamang ang nabanggit ni Jessica sa lahat ng tao na pumupuna sa kanyang pagiging ina. Pwede ninyong isipin na ako'y isang masamang magulang dahil sa aking pagkakamali. Basta ako'y nagpapasalamat na lamang sa Diyos dahil naging ligtas at hindi niya pinabayaan ang aking anak na si Malakay. Ang istoryang ito ay nagpapatunay na ang trahedya ay nandyan lang at pwedeng mangyari sa lahat ng oras. Kaya pag-ingatan natin ang ating pamilya lalo na ang ating mga anak. Tandaan na walang magulang ang ginustong mapahamak ang kanyang mga anak. May mga pagkakataon lamang bilang tao na tayo'y nagkakamali nang hindi natin sinasadya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay may natutunan kayo sa bawat kwentong nagbibigay inspirasyon sa inyong buhay. Muli, ito ang inyong Teacher Josie Story. Maraming salamat po.